Kumikita ka ng 50,000 pesos online. Sapat na ba talaga yan para mag-resign? Kasi ito yung hindi sinasabi sa'yo. May mga taong umabot sa ganitong income, nag-resign, tapos after ilang buwan, bumalik din sa trabaho. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil may isang bagay silang hindi nakita na pwedeng mangyari din sa'yo. Kasi sa totoo lang, 50,000 pesos per month online, parang sapat na, di ba? Lalo na kung galing ka sa 20,000, 30,000 na sahod, malaking jump na yan. Kaya maraming napapaisip, pwede na siguro akong mag full time dito. Pero ito ang catch, yung 50,000 pesos na yan, hindi pa yan stable income. Pwedeng meron ka ngayon, tapos next month, wala. At dito pumapasok yung pinakadelikadong part. Hindi mo mapapansin hanggat nandiyan ka na. So bago ka mag-resign, kailangan mong maintindihan muna ito. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ang 50,000 pesos per month online, mukhang sapat. Sa unang tingin, parang ito yung sagot. Parang ito na yung exit plan mo. Sa totoo lang, para sa maraming Pilipino, panalo na yan. Kasi kung galing ka sa 20,000 to 30,000 pesos ng sahod, halos doble na agad. Hindi lang yan increase, lifestyle upgrade na yan. Mas may freedom ka, mas hawak mo ang oras mo, at parang mas may control ka sa buhay mo. Kaya ang natural na iniisip mo, kung kaya ko naman pala kitain ito online, bakit pa ako magtitiis sa trabaho ko ngayon? Bakit pa ako magkukommute? Bakit pa ako magpapastress sa boss ko? Logical naman. Walang mali sa thinking na yan. In fact, maraming taong nandito na ngayon sa stage na ito. Pero ito yung part na hindi obvious. Ito yung part na hindi mo agad mararamdaman. Hanggang hindi pa huli. Ang 50,000 pesos online, hindi yan sweldo. Magkaiba sila. Kasi sa trabaho, kahit papano, may structure ka. May sistema na gumagana kahit hindi mo isipin araw-araw. May kontrata. Ibig sabihin, may expectation na tuloy-tuloy ang kita mo. May fixed schedule. Alam mo kung kailan ka papasok, kailan ka sa sahod. At higit sa lahat, may expected na papasok na pera every month. Kahit minsan napapagod ka, may safety ka na nandiyan pa rin yung income. Pero sa online income, wala. Yung 50,000 pesos mo ngayon, hindi mo yan pag-aari. Hiniram mo lang yan sa current situation mo. Kasi pwedeng galing yan sa isang kliyente na satisfied pa sa iyo ngayon. Isang project na hindi pa tapos. Isang buwan na mataas ang demand. Pero lahat ng yan, temporary. At ang problema, hindi mo control kung kailan mawawala. Pwedeng hindi next year, pwedeng hindi next month, minsan biglaan. Halimbawa, VA ka. May dalawa kang client, tig 25,000 pesos bawat isa. Sa isip mo, okay na to, stable na ako. At sa totoo lang, mukha naman talagang stable. Pareho silang nagbibigay ng task. Pareho silang nagbabayad on time. Kaya nagsimula ka ng magplano. Siguro pwede na akong mag-resign. Pero isang araw, nag-message yung isang client mo. Hey, we're cutting costs this month. We'll have to pause your contract. Walang warning, walang meeting, walang transition period. Bigla, 25,000 pesos ka na lang. Hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil nagbago lang ang sitwasyon nila. At kung nag-resign ka na sa trabaho mo, wala kang babalikan. Doon mo marirealize, hindi pala sapat na kaya mong kumita ng 50,000 pesos. Kung isang client lang ang bumubuhay sa income mo. Ang totoo, hindi ka matatalo dahil hindi ka magaling. Hindi ka rin matatalo dahil hindi kulang ang skills mo. Natatalo ang karamihan dahil napaaga sila. Kasi kadalasan nagdi-decide ang tao mag-resign sa pinakamagandang moment ng income nila. Hindi sa pinakamahina, hindi sa pinakadelikadong phase, kundi sa moment na pakiramdam nila, kontrolado na nila ang lahat.
Yung moment na mataas kita mo, sunod-sunod kliyente mo, wala kang problem sa cash flow at motivated ka araw-araw. Doon mo sinasabi sa sarili mo, ito na, kaya ko na, hindi ko na kailangan ng trabaho. At sa totoo lang, hindi ka mali sa nararamdaman mo. Kasi totoo naman, kumikita ka na. Pero ang hindi mo nakikita, hindi pa nasusubok yung sistema mo. Kapag hindi na pabor sa'yo ang sitwasyon. Kasi ang tunay na test ng income mo, hindi kung gaano kalaki sa magandang buwan, kundi kung gaano katatag kapag may nawala. At dito pumapasok yung trap. Nagdi-decide ka based sa month mo, hindi sa worst month mo. Ito yung madalas mangyari sa OFW. May trabaho sila abroad, stable, hindi man kalakihan ng sweldo, pero predictable. May pumapasok every month. Tapos nag-start sila ng online income sa gilid. So umpisa extra lang, pero habang tumatagal, lumalaki na rin. 40,000, 50,000, minsan 60,000 pesos pa. At dito na nagsimula yung shift sa isip nila. Kung ganito rin lang, mas okay na umuwi. Mas kasama ko pa pamilya ko, mas hawak ko pa oras ko. At sa simula, tama. Walang mali sa goal na yan. Pero pag uwi nila, doon nag-iiba ang lahat. Kasi dati may fallback sila. Kahit mawala yung online income nila, may trabaho pa rin silang sasalo. Pero ngayon wala na. Ngayon, nakadepend na sila 100% sa online income. Wala nang guaranteed na papasok na pera. At bawat kliyente, critical na. At kapag may nawalang isa, hindi lang income ang nawawala, pati peace of mind. Doon pumapasok yung pressure. Paano na next month? Paano kung wala akong makuhang kapalit? Paano kung maubos yung ipon ko? Hindi ka natatalo sa 50,000 pesos. Natatalo ka sa timing ng decision mo. At kadalasan, ang kalaban mo hindi kakulangan sa income, kundi sobrang bilis mong naniwala na sapat na yan. So hindi ibig sabihin ito na huwag ka nang mag-resign. Ang ibig sabihin lang, huwag kang mag-resign nang wala kang sistema. Kasi ang problema ng karamihan, kumita lang na malaki, alis agad. Walang plano, walang proseso, kaya napipilitan bumalik. Kung gusto mong hindi mangyari sa iyo yon, kailangan mong sundin to. Bago ka mag-resign, kailangan mo munang makumpleto itong 5 steps. Step 1, side hustle muna. Hindi ka agad magre-resign. Dapat side hustle muna habang may trabaho ka pa. Kasi dito mo matitest kung kaya mo talagang kumita, hindi lang kapag free ka. Kundi kahit pagod ka, kahit busy ka. Kung hindi mo pa kayang gawin yan ngayon, mas lalong hindi mo kakayanin kapag wala ka ng fallback. Step 2, gawing consistent ang 50,000 pesos. Hindi sapat na naka 50,000 pesos ka this month. Ang goal mo, kaya mo yang ulitin. Hindi lang minsan, kundi paulit-ulit. At least 6 months, tuloy-tuloy. Kasi kung pabago-bago pa, hindi pa yan stable. Tsamba pa lang. Step 3, wag iisa ang source ng income. Ito yung pinaka-common na mali. Isang client lang, 50,000 agad, mukhang okay, pero delikado. Kasi isang message lang, pwede yang mawala. Dapat may 2 o 3 sources ka. Para kahit mawala ang isa, may papalit agad. Step 4, mag-ipon ng buffer. Ito yung madalas nakakalimutan. Kahit gaano ka kagaling, darating yung buwan na mahina ang kita. Kaya kailangan mo ng ipon, at least 3 to 6 months ng gastos mo. Para kahit mawalan ka ng income pansamantala, hindi ka nagpapanik. Step 5, doon ka palang magre-resign. Kapag kumpleto mo na ito, saka ka palang dapat mag-resign. Hindi sa moment na mataas ang kita mo, kundi sa moment na kaya mo nang mabuhay kahit mawala yan. Hindi mag-resign ang goal. Ang goal, hindi ka na babalik sa trabaho dahil stable na ang kita mo. At kapag ginawa mo ito, hindi ka lang basta kikita ng 50,000 pesos. Makakarating ka sa point na kahit mawalan ka ng isang kliyente, hindi mo mararamdaman. Doon nagsisimula ang tunay na freedom. So ngayon, balikan natin yung tanong.
Kumikita ka na ng 50,000 pesos per month online. Magre-resign ka na ba? O hindi ka pa ready? Comment mo sa baba, ready na o hindi pa. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang handa na talaga at ilan ang muntik nang magkamali.